Mga kapatid ko sa Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Siguro naman ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sariling karanasan sa kagandahang loob ng Diyos. Kung sino man ang may pananalig sa Kanya at magsusumamo at may kaubang loob na humihiling sa kung anong ninanais, siya ay may papagkumbabading maghintay. May tiyagang maghihintay upang bigyan ng daan ang gandahang loob ng Diyos na siyang magbigay kung anong pagkukulang, pangailangan ng kung sinong nanampalataya at nananalig sa Kanya. Sa salaysay na ating narinig sa Ebanghelyo, alam natin na 5,000 tao o 5,000 lalaki, ibig sabihin, mahigit sa 5,000 tao ang nandoon. Dahil alam naman natin sa kultura ng mga Israelita, kung sino yung may kakayahan, ayun lamang ang bibigyan ng pagpapahalaga sa bilang. Ang mga babae, ang mga maliit na bata, ang mga may sakit na hindi na makapagbibigay ng tulong sa lipunan o makapaglingkod sa lipunan ay hindi na binibigyan ng kahalagahan, lalong-lalo na sa mga panahong may mga pangailangan. Kaya batid natin na mas marami pa sa 5,000 tao ang nandoon, nakikinig at gustong makita at makalapit sa ating Panginoon. Alam natin na ang bawat isa sa kanila ay may mga pangailangan, pisikal, espiritual, emosyonal at psikolohikal. Alam ng Panginoon ang pangailangan ng bawat isa. Ngunit sa mga panahon ito, na kung saan magtatakip silim na kailangan ng kumain ng mga tao, bawat isa sa atin kapag meron tayong pupuntahan, lalong-lalo na ng mga sinaunang panahon, gumagawa tayo ng paraan upang magkakaroon ng baon. Dala-dala natin ang baon na ito at binibilang kung ilang araw tayo maglalakbay. Kaya alam natin na kailangan nating bigyan ng pagpapahalaga ang kung ilang araw tayo dapat maglalakbay at ilang pagkain, wastong bilang ng pagkain na kailangan nating dalhin o pera man lamang para makabili. Ngunit dito, sa ilang na lugar na ito, na kung saan tinipon ng Panginoon ang mga sumusunod sa Kanya. Dahil imposible naman na mahigit sa 5,000 tao ay doon sila pupunta sa plaza o parke ng bayan. Pupunta talaga ang mga ito sa kung saan malayo sa sambahayan. Kaya batid natin na isang problema ang ikinakaharap ng mga apostol, disipulo ng ating Panginoon sa Kristo. Saan sila bibili? Ilang kwantidad ba ng tinapay ang kailangan nilang ibigay? Ngunit sabi nga sa atin ni San Juan sa kanyang salaysay, alam na ng Panginoon kung ano ang pangailangan ng tao. Ngunit minsan, sinusubukan tayo ng Panginoon kung paano natin bigyan ng papahalaga ang ating pananalig sa Kanya. Sa ating mga pagsusumamo, ano ba ang nasa isip natin? Ang sa ating sariling kabutihan lamang o para sa kabutihan ng lahat? At ipinakita sa atin na isang bata
Sa pamamagitan ng salaysay na ito, ang nagbigay ng kanya, na handang magbigay ng kanyang 5 tinapay at 2 isda. Sa isang kabutihan at kagandahang loob ng tao, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon ang lahat na makakita at makaranas kung gaano kadakila ang kagandahang loob ng Diyos. Alam natin na hindi gagawa at gagawa ng kabalaghan ng Diyos, na walang parte ang tao. Kaya alam natin sa ating mga karanasan sa buhay na kung saan ang Diyos ay handang magbigay sa kung anong pangailangan ng bawat isa. Ngunit bigyan din natin ng pagpapahalaga ang kakayahan na binigay ng Diyos sa atin. Hindi man sa pera o di kaya'y sa pamamagitan ng ating talino at karunungan, ng ating kakayahan at kagandahang loob. Hiniling ng Panginoon na buksan ang ating puso sa pangailangan ng ating kapwa, na kung saan doon magsisimula ang dakilang kababalaghan na mula sa kanyang kabutihang loob. Amen.